Magandang umaga, mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon yung patungkol po sa yung smuggling ng shabu na 646.4 billion ba yun, na kung saan nasentensyado ang tao na inosente, si Mark Taguba. At nalalaman na lang sa base sa hearing sa Quadcom na ang lumalabas na ang may-ari talaga ng smuggling na yon ay grupo nila ni Pulong Duterte, si Charlie Tan, at saka si Man Scarpio. Konektado rin ito sa sinasabi ni Jimmy Guban na Customs Intelligence Officer na sa kanya kung bakit nasentensyahan din siya. At ito po yung mga magnetic lifter na istorya na kung saan dahil dito ay na maraming nakasuhan, pero ang problema dito, lumalabas po na yung mga tao na dapat na sentensyado ay nakaligtas sa kasong ito. So which goes now to the root of our contention today, na talagang isa rin ito sa pangyayari na kung saan ay nangyayari pala talaga na isa ang ebidensya na ang mga Duterte ay na talagang nasa ang kamay nila ay namimilipit sa mga droga. Kumbaga, nakakapagtataka ka lang sa totoo lang kung bakit malakas na pong mga ebidensya at hanggang ngayon ay wala pang kasong maisasampa yung pamahalaan ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos naman ang may problema nito kung bakit hindi siya gumagalaw. At kung bakit siya kumukontra ngayon sa kanya, si Sara Duterte, ay iyan naman po, siya naman na may problema. Hindi niya kasi pinapagulong yung katarungan. Hindi siya nagpapaimbestiga. Ang problema sa kanya, at teka-teka siya o siya pang natatakot. Kaya tuloy ang iniisip ko dyan, sa totoo lang Mr. Bongbong Marcos, sobra pa rin ang paniwala ko na alam ninyo ni Duterte na dinaya ninyo yung Smartmatic. At ang iniiwasan mo na matira si Duterte ay baka magsalita siya na pare-pareho lamang kayo hindi nanalo sa eleksyon at ginamitan lamang ninyo ng Smartmatic kung bakit kayo nanalo. So at lalabas, ang itinan ko ang katotohanan dyan, ang nanalo ay walang iba kundi si Leni Robredo. So ngayon, ano naman ang dahilan ko para magsabi na talagang si Leni Robredo ang panalo? Number one ko na dahilan, yung ebidensya na binahagi ng COMELEC, mismo galing sa COMELEC. Ang unang mga ebidensya niyan, una sa mga ebidensya ay yung tinatawag na transmission logs. Yung transmission logs po ay nagpapakita na 20 million ang pumasok sa computer ng COMELEC sa loob ng isang oras na hindi pwede po mangyari. Bakit? Dahil po ang hina po ng internet natin. Ngayon, kung mahina ang internet, bakit ko nasasabi na imposible mangyari? Ang kasunod na dahilan po, sapagkat ang mga resulta ay dapat manggagaling mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, na kung saan alam naman natin na mga walang signal ang cellphone dyan. So kung mga walang signal ang mga cellphone karamihan na lugar, kahit sa Metro Manila na puno ang schedule, ay hindi natin maisiguro na makarating kagad ang mga resulta. So, yan ang una nating ebidensya. Pangalawang ebidensya, kung suriin mo yung the same document na in-upload ng COMELEC sa kanilang website, ay makikita mo na yung 20 million na yan na boto, 20,656,000 to be exact, no? Ay na dapat manggaling noon, pinadala ng sabay-sabay, tig-6, tig-10. Akalain mo yung mga resulta nanggagaling sa iba-ibang mga presinto sa buong Pilipinas. Mayroong 106,700 precincts sa noong May 9, 2022
na dapat doon manggagaling ang mga resulta. Pero bakit? Paano mangyari na yung tig-6, tig-10, tig-20 ay sabay-sabay dumating hanggang sa segundo, sabay-sabay darating. Wala po kahit dalawang makina, kahit dalawang presinto po ay imposible mangyari na sabay-sabay makarating ang resulta. Okay? So, ibig sabihin nun, kung maraming pangyayari na nangyari ganon sa loob ng 20 million na boto na kabuuan at ang total number of precincts ay nasa 39,000 precincts ang nakapadala, pinanggalingan. So, yan, napaka-imposible na yan. No? Tapos, pare-pare pang oras. Next na ebidensya is, nung in-upload din, pinost din ng COMELEC sa kanilang website na yung raw files kung tawagin, pag binuksan mo yan, nilinis mo, lumalabas po na nanggagaling lamang sa iisang makina ang mga resulta. At ang makina nito ay computer machine na may tatak o na numero na 192.168.0.2. Ibig sabihin, maaring laptop po yan. Maaring personal computer. Pero dahil kailangan nila mobility na makatakbo kagad para hindi mabisto, kailangan laptop na malakas ang storage capacity at malakas din ang speed niya. Ang speed niya dapat mga 16 gig. Okay? So, ganun po ang mga ginagamit niyan. Next na ebidensya na manggaling din sa COMELEC ay yung in-upload ng COMELEC mismo na records ng Globe at Smart na kung saan noong May 9, 2022, dapat matatapos ang butuhan alas 7 ng gabi at kung hindi pa natatapos ang butuhan, hindi mo pwede magpadala ng resulta. Siyempre, tapusin muna yung butuhan alas 7 ng gabi ayon sa batas. Pero lumalabas po sa records ng Globe at saka Smart, alauna pa lang ng hapon ay nag-umpisa na padala ng resulta. So, ibig sabihin, ito po yung dahilan kung bakit lumubo ng 20 million ang pumasok na boto sa loob ng kakulang-kulang isang oras. So, ano ngayon na nangyari na na-discover namin? Mahigit 7,000 na presinto ang nanggaling sa alauna pa lang ng hapon pinadala. Nakatanggap doon ang isang computer na may numero na 192.168.0.2. Natanggap ng 7,000 at nag-umpisa padala, sinabay pagbuhos parang isang dam ng tubig, pinuno ng tubig, at sabay biglang binuksan yung sluice gates na tinatawag. Pag binuksan mo sluice gates, dadagsa ngayon ang tubig at magiging baha sa ilalim. Parang ganun po nangyari. So, ibig sabihin, idadagdag namin yon sa katotohanan na takot si Bongbong sa mga Duterte. At ibig sabihin, alam ni Bongbong at alam niya na ang mga Duterte ang kasama nila sa Smartmatic na transaction. Ang kasunod na ebidensya ko dyan ay noong 2019 na 8 diretso ang mga senador ng oposisyon. Na hindi po ako maniniwala ni kahit isa sa oposisyon ay walang lumusot noong 2019. Sino ang presidente noon? Si Digong Duterte po. Nang ibig sabihin naman yan ay control niya yung mga makina. At dahil control niya, Smartmatic din ang ginamit para na ipanalo, natalo lahat ng mga senador na oposisyon. So yan po, kabuuan yan ang aking masasabi kung bakit atubili o parang natatakot si Bongbong Marcos na makipag-usap at makipagkasunduan sa ICC or International Criminal Court sapagkat ang kinatatakutan niya sa totoong kwento lang ay kung sumigaw na si Sara at saka si Digong na hindi kami totoong nanalo. Ang totoong nanalo ang pagka-presidente ay si Sara, si Leni Robredo. Maaring sa vice-president kasi medyo malayo si Kiko, maaring si Sara ang nanalo kung totoong botohan. Pero sigurado ako sa presidente ay
nakikita nyo naman ang dami ng tao na parang hindi mahulugan ng karayom. Yung huling 3 hearing, rally ni Leni Robredo sa Metro Manila. Nung una doon sa Macapagal Avenue, yung buong Macapagal Avenue ay punong-puno ng tao. Yung kasunod na hearing niyan ay yung sa, nauna pa pala yung Pasig, yung kalsada ng Pasig ay punong-puno ng mga pink at mga tao na kasuot ng pink. Pagkatapos, sa Makati naman, sa Buendia at saka Ayala na nagkukrus na kalsada, naka-juncture, punong-puno rin ng tao. Kaya, gigilitan man ako ng liig sa ngayon, hindi ako maniniwala na nanalo si Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon. So, kung bakit sila nag-away-away sa ngayon, mga ginoo at ginang at mga Pilipinong naniniwala sa katarungan at konsensya, hindi po mag-aaway si Bongbong at saka si Sara kung talagang totoong boto nila ay panalo sila. Siyempre, bakit sila nag-away? Ang unang pinag-awayan dyan kasunod ay agawan sa pera. Tandaan naman natin na pagka upo nilang dalawa, nanumpa yung unithieves. Pasensya na kayo, tawag ko unithieves. Ibig sabihin ng unithieves, nagkakaisang magnanakaw. So, pasensya na kayo kung ganon ang aking konklusyon. At nag-away sila, madali po mag-away. Ang mga taong masama pala ang gawain sa umpisa ay hindi talaga mananatili ang samahan. Ngayon, kung talagang in good faith ang panalo ni Bongbong at saka ni Sara, hindi pa yan mag-aaway hanggang sa ngayon. Yan lamang po sinisiguro ko sa inyo. So ngayon, kung bakit nag-aaway-away sila at gusto na ngayon ipa-impeach ni Bongbong Marcos si Sara Duterte at ang mga Pilipino naman, karamihan kagaya kay Richard Diderian, halata ko na kumakampi siya kay Bongbong Marcos. So, imbis akala ko siya ay talagang fair na mag-comment. Pero nakikita ko kumakampi siya kay Bongbong Marcos. Nang ibig sabihin ay hindi siya totoong mga medyaman, kundi siya ay totoong naghanap lang ng pwesto kung saan siya pupunta. Dapat, pareho po siya ni Sara at saka ni BBM na dapat tanggalin sa ating lipunan sa ngayon. Dahil po silang dalawa po ang nagbibigay ng napakasamang ihemplo sa Pilipinas. Ngayon, bakit naman kung hindi siya masama talaga? Bakit bumaliktad yung kanilang alaga na si Anthony Taberna laban sa kanila? At sinasabi pa ni Anthony Taberna na binibenta ang mga kontrata ng mga congressman na kakampi ni BBM at saka ni Romualdez na walang kagarapal pariya sa panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, yung mga kapwa ko Pilipino, panahon na po talaga tayo, bumangon na tayo, walang ibang paraan po, kundi bumuto ng lahat ng bago. Yan lamang po ang tanging paraan para mabago ang Pilipinas. Kaya ito sa ngayon, ang ipipresenta ko sa inyo ay isang pangyayari, isang tanungan sa House Quadcom Committee at ang nagtatanong rito ay si Congresswoman Jinky Luistro na pinupuna ko rin siya. Ibig sabihin, fair din ako sa kanya. Pero dito sa mga tanong niya ay makikita mo talagang katotohanan sa likod ng pagkasentensya ng life sentence o habang buhay ng pagkabilanggo diyan kay Mark Taguba. Batang-bata pa, 27 years old pa lang ay nakulong na. Maganda sana ang futuro nito o kinabukasan nito kasi matalinong bata. Pero ang nangyari, nakulong siya. Isa po siya na mga kababayan ng mister ng staff ko na si Roberto Malana. Ito tatagugiraw ito si Mark Taguba, kaya kawawa itong isang sana magaling na taga-Tugigaraw. Nakulong, nasintensyahan. At ang dahilan po sa kanyang pagkasintensya ay nagkataon na siya ay naging isang, pwede natin sabihin na dissenting smuggler.
Pero yung kanyang tinutulungan, papapasok na mga inangkat, hindi niya inakala na yung isa sa mga pinapapasok niyang inangkat ay naglalaman pala ng 640 na kung hindi ako magkamali 640 600 million, hindi 600 kilos na shabu ang laman, kaya nasentensyan siya. Biro mo, hindi ako kumbinsido sa sentensya ng judge dito. Bakit mo sentensyan si Mark Taguba? Bilang isa nagpoproseso lamang. Ang kanyang negosyo sa customs ay may tracking siya. So, kung may tracking ka, para maikarga mo ang mga kargamento, makakuha ka ng negosyo, may extension ka na tulong sa mga importer. Sige, ako na po tutulong magpapalabas. At may kausap din siya na mga broker. At ang kausap niyang broker dito ay si Erin Tatad na EMT Trading. Yan ang tumayo na tumanggap ng parating kung tawagin. At silang dalawa at ang nagparating at ang kausap nila na tumayo na kumausap sa mga nag-import ay itong si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong, sentensyado silang tatlo. Si Kenneth Dong ay kaibigan ni Pulong Duterte. Tapos, lumalabas po na itong kargamento nito ay galing po ito sa kay Charlie Tan po ito na tinuturo ni Jimmy Guban na kung saan inaway siya at tinakot siyang papatayin nila ni Benny Antiporda na dating presidente ng National Press Club at ni Paul Gutierrez na dahil daw wag daw isama si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte. Ito na po yung ebidensya na kung saan ang sentensyado ay si Mark Taguba na walang kaalam-alam kung ano ang laman ng parating. And yet, dahil lumabas na shabu pala, siya ang isa sa sinintensyahan. Tatlo sila, ang ibang mga Chinese ay hindi na sintensyahan dahil hindi na-aresto. Ang pinagtatakat ko rito ay bakit hindi sinintensyahan ang pinaka-hepe ng customs na lumalabas na alam niya rin na si Nicanor Faeldon kasama ibang mga opisyal dyan. So, ibig sabihin, this is one of the biggest evidence laban kay Duterte na masasabi mo na sa droga talaga sila. So, ito naman kaya ito ngayon, bansa natin, nagkagulo-gulo dahil pare-pareho po sila na mga nasa droga. Si Bongbong ay, sabi ni Duterte, adik. Si Duterte ay nasa negosyo naman ng droga. So, siyempre, si Sara naman ay tinuturo na alam niya rin ang negosyo niyan. At tinuturo din siya ni Las Cañas na siyang nagpasimuno o may utak kung paano yung tukhang-tukhang na yan o kidnapping. So, ngayon, dito natin matutungayan, ipapakita ko ngayon, makinig lamang po kayo. At ito pong ebidensya na ang tanging magsasalita. Ito po. Pakinggan natin ang mga tanong ni Congresswoman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas. Let's give justice to his patience of staying. Mr. Taguba, do you confirm that you're the same Taguba who was convicted for smuggling of shabu? Yes, Your Honor. And do you stand still with the statements that you have given in this judicial affidavit? I believe this is dated August 27, 2024. Ito po ba'y pinaninindigan nyo pa rin? Yes, Your Honor. Yes. Yes, Mr. si Mark Taguba, Taguba. please walk us through. Bago po ba kayo na-involve dito sa kasong ito? Nasaan po kayo? Anong ginagawa nyo? Please start with EMT. What is EMT? EMT Trading, po, Your Honor, is a consignee for hire. So,
ano nila, pinagagamit nila yung consignee nila for a royalty fee. So, nakilala ko yung si Irene May Tatad dun sa kanyang parang ano yata niya, kapatid ba niya? Hindi ko na maalala sa kamag-anak niya. Firstly, what does EMT stands for? It's an acronym, right? Yes, Your Honor. What does it stand for? Hindi ko po alam eh. I found names here which appear to be consistent with these initials. If you will confirm, does it stand for Irene, TJ, and Mark? I don't think so, Your Honor. But do you confirm that TJ and Irene used to be your partners? TJ is my broker. I'm not a Your? Yes. We have hindi po ako broker kasi yun ang binabansag sa akin sa media na ako ay customs broker, nagpakilala akong customs broker. Ang negosyo ko po is talaga tracking. So, si TJ yung broker. Siya po talaga yung design, siya po yung mas nakakaalam sa proseso sa customs. TJ is the broker, you are the trucker. Yeah. Si Irene po. Si Irene May Tatad naman, siya po yung consignee. Do you work together? Si TJ, kasi ano ko siya eh. Sa kanya ako nag-refer, nagtatanong. Pagka may nagtatanong sa akin na client tungkol sa mga parating nila, tatanong ko sa kanya. Si Irene naman, royalty fee lang talaga siya eh. So pinagamit niya yung kanyang consignee para sa royalty fee. Kada container na darating, meron siyang royalty fee. So who owns this EMT trading? Si Irene May Tatad po. Si Irene. Oh. And then you and TJ just work with her, without necessarily being partners with that EMJ trading, EMT trading. Yes, Your Honor. Tama po. In your affidavit, you made mention about this green lane, yellow lane, and red lane. I believe that in the previous hearings, Mr. Guban already testified on this. And I wish to hear if you have the same concept and information that you will share pertaining to these 3 lanes: green lane, yellow lane, and red lane. Hindi ko po narinig yung sinabi niya. So, green lane yun, hindi na siya subject for inspection. No physical inspection No and physical- no document inspection No as well. document inspection. That is green lane. Yellow lane, kung di po ako nagkakamali, sa ano lang, document lang. Tapos red lane, kailangan ng Wait, physical. for yellow lane, you're exempted from the physical inspection, but you are not exempted from the document inspection. Yes. Okay? Then, from red lane, kailangan na ng physical inspection. And of course, if I am the shipper or the importer, I would want that my shipment be always released through the green lane. Kasi dun mabilis. Walang inspection ng shipment, walang inspection ng document. How do I avail of this green lane? Ako po talaga, hindi ko yung paano talaga makapunta dito sa green lane. Pero nung time ko kasi, yun nga, nagbigay kami ng tama ba? Are you saying, Mark, that you never experienced using this green lane? Halos lahat po nung shipments ko, green lane po. And that is because you submitted to the TARA system. Yes. Tama po ba?
ba? Opo. So ibig sabihin for a time being, lahat ng mga pinaparelease mong shipment, walang physical inspection, walang document inspection, what is the consideration involved? Yun po, may TARA system po sa BOC. And how does TARA system work? So, weekly, magbibigay ka kada container na re-release mo, napaparating mo. Is So, it per container or per value of what is inside the container? per container. Per container. Opo. How much per container? Iba-iba po kasi. So, iba-ibang Iba-iba depending on? departamento. So, nakalagay po dito yun. May mga text messages po ako. Mga Yes, screenshots. you mentioned a lot of offices. Can you please enlighten us on this? Anong Ito kasi na napansin ko, naka-mute pala ako nung nasalita para ipa-explain ko kung ano nangyari. Ang nangyari dito, para ma-shortcut natin ito, may 3 lane na kulay na lane na pinag-usapan nila. Sabi ni Mark Taguba kay Congressman Jinky Luistro, ang kargamento niya, parating niya ng import na nanggaling sa ibang bansa ay palaging dumadaan sa green lane. Ibig sabihin ng green lane ay walang problema, lusot kaagad. May lalabas kaagad ang kargamento o in-import. So ngayon, para magkakaroon siya ng green lane, ay nagbabayad siya. Kanina mga sinasabi niya, abot yung mga average 150,000 kada linggo. So ngayon, sinabi niya rin dyan na ang parating niya kada linggo, malakas ang kumita 100 mahigit na kargamento ang napapalabas niya. So kung 100 ang kargamento na napapalabas niya, i-multiply mo lamang sa, sabihin mo na 170 or 170,000 times 100. Kung times 10, 1.7 million. Kung times 10 pa uli, 17 million ang binabayad niya, nilalabas niya bayad kada linggo na suhol. So, ang TARA ang tawag nila, pero suhol yan. So, ngayon, may tinatag din na yellow lane. Kung yellow lane, may problema ang iyong kargamento na may mga documents problem. Pero kung may red lane, ang dokumento mo, ang mga kargamento mo ay bubuksan para bago maipasa, bago mailabas. Titingnan kung may kargamento na mga kontrabando. So, okay. So, yan ang nangyari. Isa-shortcutin lang natin siguro ito, no? At ang suma total dito, ang endgame, ay dahil sa siya ay green lane, ano naman ang kanyang nakuhang pabor? Ang nakuha niya pong pabor dahil sa green lane siya ay yung katotohanan na lahat kumikita siya. At hindi niya pala alam, no? Tika mo na, bago ko idudugtong kung saan siya kumukuha ng tinatawag na saan siya nagbabayad. Nagbabayad po siya sa mga grupo ng Davao Group. Yung Davao Group niyan, pinangungunahan niya ni Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. Ni Attorney Mans Carpio yun. Tapos si Pulong Duterte, kasama din daw dyan. At yung iba pa na taga Davao. So, para mapasok sa green lane, mga negosyo ni Mark Taguba, nagbigay po siya ng 5 milyon kay Pulong Duterte. Ang problema lang ni Mark Taguba, ang hindi niya alam, ginamit ang kanyang pangalan sa pagpapasok ng kontrabando na droga. Hindi niya alam, papasok, nakapangalan sa kanya, ang laman pala ay 600 million. Ano pa, ilang million ba yun? Ang laman po ay 6.4 billion na 600 kilo na shabu galing China noong May 16, 2017 nangyari. At nilabas sa customs at dinala sa warehouse ng Hongfi Logistics sa Valenzuela City noong May 24, 2017. So, yan po ang nangyari. Ang may-ari naman ng
Ang nagpapatakbo naman ng warehouse ay Chinese na hindi na nahuli. Nagtataka dito si Mark Taguba, bakit hindi hinuli yung may-ari ang nagpapatakbo ng warehouse? Na kung may-ari naman ng warehouse doon ay lumalabas na isang Chinese. Tapos bakit hindi naman hinuli yung mga opisyal ng customs na kung hindi dahil sa kanila ay hindi naman ilalabas ito. At lagi niyang sinasabi, inosente siya, hindi niya alam ang laman ng container van na kanyang pinroseso ay 600 kilos na shabu. So, yan po ang istorya. Kapapatuloy natin ang kwento at nang dahil dyan, sabi ko nga, nalusutan siya at nasintensyan. So ngayon, kung ganon, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan ay dapat kinasuhan kung sino yung may-ari talaga ng shabu. Okay? O, patuloy muna natin. Mga opisina kailangang magbigay. Tama ba yung tanong ko, Mark? Opo. And that So- is what Tara System is all about? Yes, Your Honor. So, What offices are you referring to here? So, tinitignan ko po itong affidavit ko. Ito lang yung mga naalala ko. IG, ESS, Collector, CIIS. Alam ko na You breakdown mentioned ko in na- paragraph 15 of your affidavit, MICP, SSPDC, COMSEN, CIIS, CIIS District, IPRD, IG, ESS, ESS District, FED, AOCG, and IAS. If you total the token that you will be giving to all these offices for one container, Mark, magkano yun? May breakdown po kasi ako nito dati. Your At Honor, least the approximate amount. Are you trying to tell us na kada office iba yung amount? yes, Your Honor, iba. I see. But you can at least give us an approximate amount. The total amount that you give for one container to cover all these offices. I believe these are 11 or 12 offices. Matagal na po kasi pero naalala ko po kasi lahat po kasi ng container ko, uniform po yung ano niya eh. Yung Flat rate. binabayad So 170,000 Per container. per container. So kailangan ko pong kasi kagabi lang po yung ano eh, yung kagabi ko lang nalaman na pupunta ako dito. Nagulat po kasi I ako. understand. Hindi ako handa. Can you give us an approximate number of containers na napaparating mo in a month? Sa isang Ay, isang linggo, buwan. maabot ako ng 100 eh. Kung isang Wow. linggo, sandal. Container. That's 1 week only? Opo. So, if 170,000 per container, and 17 you have million. 100 containers for 1 week, how much is that? 17 million. 17 million? Mga ganun po. Hindi ko po pera yun. Hindi ko po pera yun. Kumbaga, Yeah, I know. nagpa-process lang naman ako eh. But So, that's how huge opo, ganun po yung pumapasok na the pera. amount that Tara system generate. Opo. Only for you to be able to avail of this green lane. Tama po ba? Opo. And I wish to emphasize that here you are, you're just one person facilitating the release. Yes, Sir Honor. Eh, mga ilan ho ba yung nagfa-facilitate ng release? Marami po kami. In a day, can you give us an approximate number? Ilan po yung nagfa-facilitate ng release? Alam ko po, nagbigay rin si Senator Lacson ng kanyang sariling flowchart. So, based doon, parang basta sobrang dami namin, siguro mga 500 containers sa mga ganun niya. Ang nakikita ko sa base sa kanyang nilabas na report sa isang linggo. Parang, And of course, Mr. Taguba, you will agree with me if I would say that the Philippine government is losing a lot of money because of this green lane, because it deprives the government the opportunity to assess correctly
the shipment or importation. Yes, Your Honor. Tama? Yes. Mr. Chair, I know that I have manifested this concern before during our, I believe, hearing on Dangerous Drugs Committee. But I wish to reiterate, Mr. Chair, that I believe it is high time we revisit the charter of the Bureau of Custom. So, ibig sabihin na 500 na container ban minus sa isang linggo. So, 17 million times 5. So, 50 plus 5 times 7, 35. Lumabot siya sa 85. 85 million ang hanggang 100 million ang kinikita sa isang linggo lang yan. So, diretso pa tayo. Lang. And the purpose of you traveling to Davao City is what? Kasi Yan. Yan ang aareglohin kwento. mo. So parang form Ito yung kwento kung paano siya nakikipag-ariglo sa mga Davao Group kay Pulong Duterte. If there are any observations or any information that we can I suppose that is because of the TARA system to which you submitted yourself. Yes, Your Honor. However, after some time, biglang nakaka-receive ka na ng alert. Yes, Your Honor. In other words, nagkakaproblema yung release ng mga shipment mo. Yes, Your Honor. What did you do? Minsan ang ginagawa lang nila yan para kasi pagka may alert, pupunta ka sa kanila, aaregluhin mo. So parang form lang ng additional na bayad sa kanila. Additional SOP? Oo, Tama ba para lang yun? ma-release yung container. Parang lambing siguro, parang gano'n yung lumalabas. Ang mahal alert naman ka. nila lumambing. Oo. They will annotate something on your document to No. make sure that you said that in your affidavit. They're leaving the number in your document to make sure that you call them Yes. so you will be able to settle whatever requirement is being asked of you. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then after some time, lalong tumindi yung problema mo. Tama? Yes, Your Honor. About facilitating the release of shipment. May kinausap kang tao. Sino itong mga taong ito? Ang una ko pong nakausap po dito si Jojo Bacod. Jojo Bacod. Opo, nagpakilala po siya na sa SSPDC. Tapos pinakilala niya ako dun sa Davao Group. Sila. Si Jojo Bacod, ang link niya para ipakilala siya sa grupo nila ni Man Scarpio at saka ni Pulong Duterte para ang kanyang import ay tuloy-tuloy. Tita Naning ha. Yan, sila Jack, sila Noel. Silang apat yung mga minute ko. Sinabi How many nila, times did you visit Davao City during the time that you're trying to seek help about the release of your shipment? isang beses lang po. Isang beses lang. And the purpose of you traveling to Davao City is what? Kasi pinapunta nila ako dun eh. For what Wala purpose? na naman akong, sabi nila, kailangan ko raw magbigay ng tuition fee. Ganyan. Tuition fee. Yes. So, yun yung kanilang ginamit na word. Tuition fee. And what is the purpose of this tuition fee? Ayun, para ma-accept daw ako sa grupo nila. Tapos, every week, magbibigay ako sa kanila ng pera. With your admission in this group that you are referring to, what representation did they give you in relation to the challenges that you are experiencing with regards to the release of your shipment? Unang-una, nagbigay ako sa kanila. Nagpunta akong Davao, so binigay ko yung pera kay Small. Si How Small much is that Abilira. money? 5 million. 5 million. Okay, tama, 5 million binibigay sa grupo kay Pulong Duterte para lang maayos ang kargamento mo. What is the So- purpose of you giving that 5 million to Small? Yun yung sinabi nila sa akin, ibigay yung 5 million. Susunduin Anong ka dyan ni Jack. kapalit? Anong kapalit ng 5 million na yon? Why are you giving Small 5 million? Yun nga, para mapapasok na daw sa Davao Group, kasi kung hindi ka kasama sa kanila, i-alert nila yung mga containers mo. So, hindi ka makakapag-transaction sa Bureau of Customs. So, sa pagkakaintindi ko, lahat ng players ginawa yun.
By lahat ng players, are you referring to all people who are engaged in facilitating release of shipment? Yun ba ibig Oo, sabihin mo? yung po mga pinakita nung ni Senator Lacson noon, sila Kimberly, yan, sila Tevez, yan, sila Manny Santos. Yung mga players yan eh. So, yun yung ibig ko sabihin, kailangan nilang magbigay doon sa Davao Group. Yun yung pagkakaintindi ko. Kasi kung parang sila na yung bagong customs eh. Sila, kailangan mo sa kanila dumaan lahat eh. Ginawa kasi nila, binago uli nila yung sistema, nagkaroon ng command center. So, parang sila na lang yung pwedeng mag-alert. Nasaan po itong command center na binabanggit nyo? Sa customs po yun. Sa loob. Oo, ginawa nilang, yun eh, nung time lang ni Fildon yun eh, ni Commissioner Fildon. Is Commissioner Feldon still here? So you were saying they established this command center right inside the Bureau of Custom, which has the control over alerting whichever shipment they want? Yes. Sila lang, pagkakaalala ko, sila lang yung nakakapag-alert na nun. By sila, who are you referring to? Yung command center, ComCen. And who are these people behind this command center, Mr. Taguba? Nakalimutan ko na yung... Na-invite din siya sa Senate Blue Ribbon Committee nun eh. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. If this is an ordinary person, I suppose that she will not be able to do that without somebody who's a big person behind him. Tama pa po ba? Papasok ka ng Bureau of Custom, magtatayo ka ng command center, and then you will have the control to alert the shipments coming into the port. Tama po ba? Somebody must be behind him. Yes, Your Honor. Pero pagkakaalam ko, sila Commissioner Fildon yung gumawa nun eh. Parang hindi naman siya, parang legal na, sa legal, meron bang yun eh. You cannot Sa tell batas, whether it is oo. legal or illegal. Yes. Kasi yung ibang yung mga IG, EG, medyo humina na yung authority nila dahil nga yung command center na lang yung nagko-control ng mga alerts. I see. And after this payment of 5 million to Small, ano pong nangyari na doon sa mga transaction nyo? Sa shipment nyo sa BOC? So, noong una naayos siya, maganda. Nagkaroon uli ng problema. Tapos, ni-refer na naman nila ako, itong sila Tita Nani. Pinakilala naman nila ako doon kay Big Brother. Yun nga, si Allen Capuyan. Pinakilala, nakamit ko siya. Nako. So, yun, pinakilala nila ako sa kanya. Siya na raw ang bagong under ko na naman. Si Allen Capuya pala na naging hepe ng NCIP ay involved din pala sa smuggling. So involved din siya sa droga kasi Big Brother pala siya doon. Para yan, General Allen Capuyan. Paano to? So, hindi na rin ako sigurado sa ginagawa nila, pero nung kay Big Brother naman, naayos din yung shipment. Hanggang sa dumating naman yung problema na ito, yung kinakaharap ko ngayong kaso, na nangyaring raid sa Valenzuela. Ayun, doon na po natapos yung... Are you referring to the 604 kilogram of shabu? Yes, Your Honor. And that is the reason why are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, Mr. Taguba?
33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong ano. Sana sa iba ka na lang nagtrabaho, ano? Opo. Is Pero, that your honest belief? Sana sa iba ka na lang nagtrabaho. yes. At You are so young. tsaka very unfair yung nangyari talaga sa na-convict ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying that this is very unfair? Unang-una, lokohan lang yung kaso. Nung nag-imbestiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po ng dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya pero matatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Faildon at kami may iwan. So inilaban namin sa korte yun na bakit ganon. Ang naging ano ko nang laman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at may tracking, nideliver dun yung container. So, sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, mga examiner. So, nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan na dapat hindi. No? So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apela po kami. It's with the Court of Appeals or the Ah. Supreme Court already? Motion po kami ng inhibit. Nung tinamaan po ako, nag-inhibit po kami doon sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the Court of Origin, nasa Regional Trial Court pa rin. May Yes, sir. pending motion for reconsideration. Tapos, pinailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, During very, the very hearing. unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin eh. Kasi naalala ko noon, no, nasa NBI pa kami, nag-presenta doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila Commissioner Faildon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So, sabi ko nga conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convict, di dapat convicted kami lahat. Kasi ganun eh, lahat ng dinaanan ng container. So, nagawa nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba. Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao aside from Commissioner Faeldon na nasama doon sa habla?
Hindi ko na po maalala lahat pero si Commissioner Paildon yung pinaka tumatak sa akin noon. Tsaka sila Neil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung bodigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Bodigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama Kawawa naman, oh, budigiro. Wala namang ginagawa, magbudiga lang. Kunting-kunting sweldo, napakaliit na sweldo. Nasama. Ay, nako. ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At saka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So, sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, di may tinamaan na tatrabaho sa customs. So, gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala, kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Honor. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung warehouse po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa eh. Kasi hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nanghuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Paildon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami kahit wala naman talagang pweba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako ang nadiin. Sino si Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So Si nung Pulong Duterte. tutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na ayun nga, ang dami palang layer. So si Chen Grupo Julong, Pulong. tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So hindi ko alam talaga kung sinong may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Mr. Taguba, you likewise Chin mentioned Julong. in your affidavit. Pulong Duterte, Yes, Your Honor. you did. And Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack, na ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos nung magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Manscarpio, nababanggit din nila kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing yun. Wala naman akong dahilan para itong mga taong to, sila Paulo Duterte at si Manscarpio. Nanggaling po yun kila Tita Nani sa Davao Group.
Yung kay Small Abiliara rin po, half-truth yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na niya na nakita kami. Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon at yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun eh. Kinuha niya yung pera eh. So, kaya nga nagkaroon ng green lane, kaya nga uniform lahat ng taxes eh. So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung mga kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ibig sabihin, ang puntos dito ni Mark Tagoba, yung binigay niyang 5 milyon kay Small Abiliera ay talagang nakarating kay Pulong Duterte. Hindi pwede siya sinasabi kasi ni Small Abiliera na hindi niya daw binigay kay Pulong Duterte yung 5 milyon. Alalahanin mo, si Pulong Duterte, anak na paborito ng presidente sa panahon na yon. So siya lamang makapagdikta kung anong mga i-hold na mga parating o mga import o hindi. Na ibig sabihin, sila lamang ang may kakayahan na magpalabas ng mga in-import na mga droga galing sa ibang bansa sa China. Kagaya ito, May 2017 ito in-import, May 18. Lumabas May 27 na nahuli sa warehouse ng Valenzuela. So ang puntos dito niya, hindi siya maniwala na hindi na umabot, na hindi pumayag or na hindi nakarating kay Pulong Duterte ang 5 milyon. Na ang puntos niyan ay si Pulong talaga din ang nasa likod ng lahat ng mga galaw sa customs sa panahon na yon. So, ang akin lang, nagbigay ako dahil gusto ko lang makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge din sa mga ganyan eh. Kasi In other words, to this state, wala kang alam kung sino talagang may-ari. wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na-assist nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, wala. Ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi nabalitaan ko sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung nanggaling. So, syempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na doon nagsimula yung yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oo. Yan, umiyak na si Mark Kahit hindi Tagoba. natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date. Yan, nakakaawa ka. You lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RGC,
tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Napagkamalan pa siyang drug lord, kaya sa kanya nakukuha ng stock. Doon sa Sana ang kulungan. ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Totoo naman po lahat yun. Bribery, doon ka lang dapat sentensyahan. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga ilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinagte-text nila ako eh. Lahat ng text ko, binigay ko sa Senator Lacson. Pinaforensics pa niya sa Camp Crame. Meron pa akong certificate doon. Pero yung Shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman. Mark, you mentioned in your affidavit Yes, that you yes, yes. applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati, credible witness pa po ako eh, para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So nung na-mention ko siya, sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako, at sabi nyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong pagtuturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng TARA sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So pagkatapos noon, so yun yung parang tingin ng tao na nag-recant ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabing pangharas sa amin. Pati nanay ko balak nilang patayin. So the day after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil na puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. At baka pwede rin mailagay akong state witness. So naibalik yung Sergeant at Arms ko nun. Pero yung state witness, hinarang ni Senator Gordon. Kaya ngayon, walang nakasuhan na customs, ako lang ang nakasuhan. Ang kinonvict nila sa akin na kaso itong drugs na to, wala talaga akong kinalaman. Yung mga bagay na may mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa, narinig ko kay dito, kay Jimmy. So ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Ayun nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against Pulong Duterte and Mans Carpio?
Mr. Chair. Mr. Chairman, just an interjection, just full disclosure. Mr. Mark Taguba is a witness, one of the witnesses in my illegal drug smuggling case against Mr. Pulong Duterte and Small Abiliera and the others. And right now, Where is that pending, Senator? it's pending with the DOJ. see. It's still pending. It's due for preliminary investigation yet. Yes, ma'am. And as for his status as for the inclusion in the witness protection program, it's also pending, Mr. Chairman, and right now, I got word from his lawyer that he is receiving threats right now from some people involved in the case, and that's why I'm going to plead on his behalf that he would be temporarily transferred into the detention facility of the House of Representatives, just so we can protect him, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, Congressman Paduano. the manifestation of former Senator Trillanes with regards to the request. No, I also personally talked to Mark Taguba just a few minutes ago. Mr. Chairman, we will just discuss it on the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Liwanagin ko lang, Mr. Chair. Of course, you testified before the Senate, no? Where you implicated Pulong Duterte and Mans Carpio. That is your first testimony. In first testimony po sa Senate, Yeah. Tama ba? That is your first testimony. ang first testimony ko po sa Senate, yung para system po. Yeah. But when did you start implicating Pulong Duterte and Mans Carpio? Sa Congress na po yun. Congressional hearing po. Oh, so there was an investigation also with the HOR. Yes. Okay. Guilty din si Senator And then Gordon. after experiencing all those harassments that you mentioned, you recanted what you said before the House of Representatives. Yes, Your Honor. Tama. So this will be your third. Third. And as far as the implication of Pulong Duterte and Mans Carpio are concerned, this is your third testimony. Your Honor, as far as I'm concerned, wala naman nagbago dito sa sinabi ko dito. Sa Yeah. iba. But there, you mentioned having recanted what you said in the first investigation because you're experiencing already a lot of harassments. Tama ba yun? Wala po akong nirecant sa affidavit ko na kila Pulong Duterte po In ba? other words, your testimony has been similar to this since the HOR investigation until your application as state witness was denied and Yes, up to this time that you're appearing before the Quad. Wala nagbabago. wala pong nagbago, Your Honor. I understand. Mr. Chair, Mr. Chairman. Senator Trillanes. I was part of those who investigating in the Senate, and he during that press conference he just apologized to Pulong Duterte. He never recanted, and we clarified that in his next appearance in the Senate, Mr. Chairman, whether he's recanting anything from his earlier testimony. He replied in the negative, Mr. I have nothing further, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman. I thought you're like the ever-ready battery. Tuloy-tuloy. So, since there are no other member who wish to interpolate, unless Congressman Akop is... you recognize, Congressman Akop. Thank you, Mr. Clarification lang po. Kasi kanina ako po yung
naglabas nung 13 Chinese from the apartment. Pero meron pong nag-text sa akin, I should not confuse the 13 Chinese taken from the apartment from the 11 taken sa Domoy. I am not, dito na tayo titigil, no? Ang gusto ko lang i-summarize na si Mark Taguba po ay sentensyado siya ng life sentence. At ang kanyang sentensya ay dahil sa siya ang tinuturo na culprit o siyang nagkasala sa pag-i-import ng 600 kilos na shabu doon sa customs. At yan po ay umaabot ng mga 6+ billion pesos. Okay. So ngayon, dahil doon sa na yun, ang tinuturo niya ay bago siya nagkaroon ng kaso ng ganon, ang import na yun ay isa sa kanyang mga pinroseso. Nung pinroseso niya ay wala siyang kaalam-alam kung ano ang laman ng kargamento na yun. So isa lamang yan sa kada 100 na kargamento na nailalabas niya sa isang linggo. So, pero bago siya binigyan ng privilege na makapalabas ng mga kargamento na napakabilis na walang sagabal, ay nagbigay muna siya ng 500 million pesos kay Small Abiliera. Si Small Abiliera po nung panahon na yon, noong 2017, ay konsihal ng City ng Davao. At ang sabi naman doon, yung binigay niya kay Small Abiliera, ibibigay niya kay Pulong Duterte. So ngayon, para nagka-issue na nung nagkahulihan na mayroon palang droga na laman, ay parang tinatanggi na ngayon ni Paul Abiliera na naibigay kay Pulong Duterte yung 5 milyon. Ang ibig sabihin ay talagang meron na silang ginagawa na pagtatago. So, ngayon, nasintensyan si Mark Taguba pati yung bodigero ng warehouse na pag-ari ng Chinese at ang Chinese ay hindi nahuli. Tapos nakaswerte sa kaso sila ni Paildon, ang dami lang tinanggal ng mga taga-customs. So, ang nasintensya lang si Mark Taguba, yung bodigero, yung consignee na si Erin Tatad. So, yan lamang po sila na sentensyan. Ngayon, lumalabas na kay Pulong Duterte na grupo o kay Kenneth Dong, yung nasentensyan din, ang mga kargamento na yon. So lumalabas, involved din dyan si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte. At ang matindi pa rito, binigyan na nga pala ng pagkakataon na magiging state witness si Mark Taguba para hindi siya masintensyan kapalit ng pagsasabi ng katotohanan. Pero ang nangyari ay nabaliktad at siya pa rin sinintensyan. So mukhang lumalabas na ang pagbawi ng pagiging pagtestimonyan niya na gagawin siyang state witness ay dahil pinangalanan niya si Pulong Duterte. So yan po ang mga ebidensya na naman na nagdadagdag sa napakarami ng nabuong mga ebidensya na magpapatunay na sa totoo lang si Duterte talaga ay nasa droga. Okay? So, yan lamang po ang ating masasabi. So, ang sa sunod tatalakay natin na ang tumutulong sa kanya ngayon si Trillanes na nagsampa rin ng kaso na smuggling. Kung ano ang kaso na sinampa na smuggling laban kay Mark Taguba ay sinasampa na ngayon ni Trillanes laban kila ni Nicador Paildon, si Pulong Duterte, si Mans Carpio, kasama rin yun doon sa kinasuhan ni Trillanes, sino pa? Atong pangalan, basahin ko mga pangalan ng kanyang kinasuhan dyan
na ang totoong guilty ay number 1, si Nicanor Faeldon. Number 2, si Allen Capuyan, General Allen Capuyan na naging chairman ng National Commission on Indigenous Peoples. Tapos si Nilo Small Abilira Jr., si Pompey Perez, si Charlie Tan, si Teofilo Joseph Jojo Bacod, si Neil Anthony Estrella, si Nani Cabato Coronacion, also known as Tita Nani. So iyon, ay sinama dito sa kinasuhan niya sa kay Charlie Tan, si Man Scarpio, at saka si Pulong Duterte. So, kung meron mang katarungan na makukuha rito si Mark Taguba ay yung masintensyahan yung totoong mga totoong importer ng droga na yon. So, dyan lang muna tayo at babalik tayo po sa kasunod. Di ba? Imbis na ang inaano ni Bongbong Marcos ay itong mga politika nila ni Sara kasi pareho naman silang guilty sa hindi man lang nanalo. So dapat mag-resign na kayong dalawa at magkaroon ng special election at maihalal natin ang totoong mga nananalo. Okay? So hanggang niya lang muna tayo at maraming salamat po. So hindi ko na mabasa kasi mahaba na. Marami si ang matbasa ko si Ruel Pideres, tapos si Richard Hamora, Millions Co-Vlogs, Victoria Choice, tama ka. Si John Riseco, Rogelio Tapado, Kaka. Si Alma Sandoval, Minerva Mendoza, Marcelo Dacanay Milian, si Irene Dakotanon Galing. O Irene, kumusta ka na Irene? Iwatani, Japan, magandang umaga. Si Victoria's Choice, si Betong, thank you. So si Astro 0322, no sound kanina, John Riseco, pagkaharap si Inday Sara, kundi si Tatay Digong, tamimi mga duwag sampa ng kaso para kay Tatay Digong Dil. No, John Riseco, no, magiging totoo na lamang tayo. Ako'y bumoto din kay Duterte nung tumakbo siya noong 2016. Pero ito na po ay usapin na kung anong totoo nakikita na natin. Kung sino may kasalanan, kapatid ba natin, kahit dapat makasuhan natin. Okay? Talagang Dracula si Gordon. O si Gordon naman talaga meron ding meron ding galaw-galaw na hindi maganda eh. Mga iyakin, mga bangag, yun. Tinatagong bangag. Yung boss mo bangag din. Si Bongbong Marcos bangag din. Pare-pare lamang kayo lahat sa droga. Victoria's Choice, naramdaman ko ang sakit ng isang magulang na makita na nasa ganyang sitwasyon ang isang anak. Tama po kayo. Antonio Bencisio, mabuhay. Blossom Jonaldo, ex-Senator Gordon, manood ka ba? Think of it. Mag-witness po kayo kasi may alam po pala kayo. Ben Reclamador, si Gordon pala. Okay. Si Malin Kuya, si Gordon, di siya fair kung ganun. Si Mary Johnson, sobrang nakakalungkot talaga. So, Arin Villarreal, Frisco Bellicer, na Bulgar na private company ang operator ng X-ray sa Customs Davao. O nga, isa rin siya ng Bulgarian. Dragon Scout, merong mali. At ang may-ari ng Dragon ng private company, si Dennis Uy. So, Arin Villarreal, pero na-enjoy na yung perang, siyempre, andun nagamit na nila din ang iba. Ben Reclamador, ang judge dyan naman, may kasalanan, no? Or may defense lawyer. Alam mo, ang abogado ni Mark Tagubay, pakiwari ko si Raymond Fortun, pero lumalabas na hindi pa rin lang napanalo. Magaling na abogado si Raymond Fortun, pero natalo pa rin. So, ang suspetsa ko rito ay may susi itong judge na to kung bakit sinintensyan yung alam naman niya na walang reasonable, walang pruwebang walang duda na mapatunayan mo na alam. Ibig sabihin, walang alam si Mark Taguba kung anong laman. So, bakit mo sinintensyahan? Yan ang pagkakamali mo dyan, Judge. Anyway, that we will come to that later. Tiwala naman ako sa abogado ni Mark Taguba na si Raymond Fortun. Si Victoria Mapalo, bakit di mo demanda si Bongbong kung talagang may pruweba na yan? Hindi lang siya madimandahan kasi siya ay presidente. Di ba? Busy pa pala sumag si Irene.
O sige, hanggang dyan lang muna tayo ngayon ha. Magandang umaga po.